Hindi tayo aatras sa laban sa mga putang inang ito. Sisiguraduhin natin na hihilain natin sila sa impyerno. Sabi nga ni Paco sa harap ninyo lahat. Over my gorgeous body, darling. Hindi tayo magpapabayad sa mga putang inang to. Hindi tayo kailangan tumanggap ng kaba ng bayan para maging halimaw na katulad nila. Hanggang sa huling patak ng alkitran, galing sa kipaylabo mo, lalabanan kitang hinayupak ang kidnapper ka. Pakatandaan mo yan. Hindi tayo aatras sa laban sa mga putang inang ito. Sisiguraduhin natin na hihilain natin sila sa impyerno. Sabi nga ni Pangulong Duterte. Kung kailangan i-dethrone natin si Satanas, actually dapat ilagay si Satanas doon, pero nandoon tayo. Kasi kapag tama si Pangulong Duterte, si Satanas ay taga-pedicure na lang niya. Kasi kung buhay si Satanas, pwede pa siyang gumawa ng katarantaduan. Kailangan ma-dethrone natin ang halimaw. Wala. Si Satanas. Parang may kumakatok. Anyway, kailangan ma-dethrone natin ang mga halimaw. Kung kailangan maglaro ka o magpakahalimaw ka para magurgur mo ang halimaw, you have to do it. Sabi ko nga sa inyo, pag halimaw ang katapat mo, dapat mas halimaw ka sa kanila. Kasi kung magpa-under ka sa halimaw, gurgur ka. Kaya tama ang Pangulong Duterte. Di ba? Yung mga kriminal dyan, ma-surprise na lang kayo. Pag akyat nyo sa langit, ako na, iba na ang nakaupo sa trono. Di ba? Pa-smile-smile siya ng ganon. Yung mga tanga, hindi nakakakuha ng joke niya at walang sense of humor. Ano sabi ni Pangulong Duterte? Taga-manicure ko na lang si Satanas. Pag na-dethrone natin si Satanas, si Satanas, si Bangag, hindi na natin silang hayaang mag-manicure. Dapat, kung may gurgur talaga, di ba, ano na yan, i-selya di chuba-chuchu na yan. You know what I mean? Di ba, yun dapat ang parusa sa kanila. Kaya dapat kayo ay magsalita na. Kalalo na kayo, men and women, and I don't know, pilit kayo nagpapapiga-piga ng itlog nyo dyan. So, ayun. Removal of Sara. Ito, nakalagay dito, oh. Removal of Sara. Ay, di, tapusin ko muna. Ito pala. Si Maharlika ang numerong unang target ng mga aso ni Ahas Tambaluslos. Okay? Hinahanap nila kung sino ang tamang linya papunta sa kanya. O dili kaya magkano ang halaga kapalit ng pananahimik niya. Pananahimik ko. Tumahimik ba ako? Mga kababayan, isinusumpa ko sa harap ninyo lahat. Over my gorgeous body, darling. Hindi tayo magpapabayad sa mga putang inang to. Hindi tayo kailangan tumanggap ng kaba ng bayan para maging halimaw na katulad nila. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung pera lang ang gusto ni Maharlika, kita nito? Ang daming channel na dumaan sa akin na manahimik ka na palangga, pumunta ka na lang, isasalubungin, di ba sinabi ko sa inyo, December, pumunta ka na sa Malacanang, i-surprise natin si Lisa, Sabi ko, ano ako, ulul, katulad nila? Ano ako, bangag? Iso-surprise ko, tapos kunyari, painumin lang ako ng, baka sa airport pa lang, binangbangbang na ako ng mga putang. Hindi ako tanga katulad mo, Lisa. Lalabanan kita hanggang sa huling patak ng, ano tawag yun yung itim? Alkitran. Hanggang sa huling patak ng alkitran, galing sa kipaylabo mo, lalabanan kitang hinayupak ang kidnapper ka. Pakatandaan mo yan. Dahil wala, isa kang basura, isa kang alkitran, pag wala na ang kapangyarihang ninakaw mo at pakikisabwatan mo sa Smartmatic, ayan ang affidavit ni Glenn Chong na hindi mo ninyo kayang sagutin. Pag wala na ang pera ng bayan, para kayong mga alkitrang masang impeachment, they will remove Sara through the help of the heavily corrupted House of Representatives and the full cooperation of the compromised and unprincipled Senate. When this happened, power is now absolute in the hands of one family, and the Philippines and the Filipino people are doomed. Now, mali ba ito si Puting Ahas? This was November of 2023. Gagamitin through impeachment ang mga
buhaya, ang mga tuwad, ang mga demonyo sa House of Representatives. Look at what's going on now. With the WAD committee, nagkamali ba to si Bangag? Nagkamali ba yung puting ahas sa mga bangag? Gagamitin si Trillanes. Pawala ng sala si De Lima. It happens in 2020 now, this year. So meaning, ang ating puting ahas ay hindi nagkakamali kahit kailanman. Ba't siya magkakamali? Part siya ng gobyerno ni Bangag. Diba? Ang sabi niya sa akin, dito lang muna ako, madam, dahil pag nawala ako dito, wala ka ng puting ahas. Sabi ko, play your cards good, darling. Okay, kailangan ka ng bayan. Nandito lang ako, sabi niya. Kaya si Liz Satanas, galit na galit lahat, pinagbibintangan kung sino. Hindi niya alam, nakikipagtsuktsakan siya sa aking puting ahas. So, chika lang. But anyway, mga palangga. Hi, Cathy. Uy, mamaya may vlog kami ni Cathy after this. Ngayon, mga palangga ko, so ano ngayon? Malinaw pa sa sikat ng araw na lahat ng mga information na binigay natin sa inyo, tumpak lahat. Yeah, si Trillanes. But anyway, here's the thing, Pating. Wala pong kapupulutan o walang patutunguhan yung mga ICC na yan. It's all what? Propaganda. It's all cover up sa pagiging failure o pagiging wag kayong paaapekto dyan sa ICC na yan. Hindi nila madadampot si Pangulong Duterte. Itataya kong alindog ko dyan. Ipapasalugsog ko ang kipay ni Lisa kapag nangyari yan. At least kipay niyang sasalugsogin. Yeah, okay. Huwag kayong mag-alala kay Pangulong Duterte. Nakita niyo naman kung paano niya lamunin ng buo. Ang inyong pagkakabalahan natin lahat para ma-educate ang ating mga anak, ang ating lahat ng mga kababayan, mag-focus tayo sa issue. Pero maganda itong nilalabas kasi kailangan puting ahas natin. Talagang nabibigyan natin ng impormasyon. Huwag ninyong alisin yung kapalpakan ni Bangag Jr. sa 5,500 flood control, multi-billion na perang ibinulsa ng mga buwaka ng ina, yung mga namatay nating kababayan, yung kahirapan ninyo, yung mga infrastructure na sa build better, more kaputahan. Asan ang binild ni Bangag? We're reaching 16 trillion na ang utang ng Pilipinas. Saan napunta yung mga inutang? Saan napunta ang mga international aid? Diba? Sinabi ko kahapon, ang EU, ang Amerika, nasaan napunta yan? Ang EU, like this year, according to the Billionaire article, like from 4.5 million this year, nagdagdag ng 1.5 million, kaka-approve lang like few days ago. Saan? Binigyan ba kayo ng pangyero sa Bicol? Uy, kayo, Bicol, Calabarzon, buong Pilipinas, nung binaha kayo sa Manila, nagbigay ba ng pa-plywood, pa-semento, pag-repair ng bahay ninyo? You have enough. Analisa Pulido, thank you. Ayan, ginugurgur tayo, nakita nyo? Pilit tayo lahat ni Gurgor, si Sas ginugurgor, lahat tayo ginugurgor. Pero tatayo tayong maalindog kahit tayo ay ginugurgor. So, eto po yung mga issue na gusto nilang kalimutan ninyo. Gusto nilang pagtakpan. Yung pagnanakaw, yung concert ni Bangag, yung concert ng Duran-Duran, yung pag-imbita kay Martin, ano ba yun? Martin, ano yan? Ano ni Paps? Anong piledo niyan? Anong ano yan? Yung basta yung mga artistang mga mga artistang mga nakakatanggap ng pera sa Martin Nivera, mga nakakatanggap sa mga kanilang mga mga pagbabay. Maya-maya. And tama ba? Nivera, yes. Tama ba na itong si Miguel? How true? Is it nagpakasal si Nograles sa Thailand? Then pumunta si Bangag. Was it in Thailand or in Davao? Sa kasagsagan ng bagyo? Sa kasagsagan ng nangamatay kayo ang inyong mga pamilya? I'm not sure kung saan yung kasal. Dahil wala akong pakialam sa kabigaan ng babaeng yan. Dahil wala akong pakialam sa
sa ilong niyang retokada. Oh yes, sa Thailand. So imagine mo, if that's factual, Myra Gu, kung ikinasal si Nograles sa Thailand, ibig sabihin, ang presidente ninyo, wala talagang pakialam sa inyo. Ang kasal na yan, pwede yang i-postponed. Bakit? I mean, yung pagiging guest niya. Hayaan niya si Nograles magpakasal doon, ang bigatla na yon, di ba? Magpakasal siya hanggat gusto niya. Pero as a president, ano ang importante? Kasal ng mga kaletsyehan o ang buhay ninyo? Hindi nga siya, di ba? Hindi nga siya pumunta doon sa mga nangamatay na mga kabawa nating biktima. Hindi nga niya mayakap ng ganyan. Si Kuting niya yakap lang ganyan. Diring-diri yan sa inyo. Pero doon si Pangulong Duterte, nakita niyo yung I mean, the real deal. Yung genuine sympathy niya doon sa namatayan.